Tumalbog pa ang iba papunta sa gilid. Sabay takbo pabalik ng bahay, halos madapa pa sa pagmamadali. Tawa ng tawa, pero ramdam mo ang kaba. Baka may aswang nga talaga. Yung tawa namin, pilit lang. Tinatakpan ng takot na unti-unting gumagapang. Kinabukasan, nagmamadali kaming nagmasid. Maaga pa lang nagkumpulan na kami sa may kanto. Pasimple lang kunwari pero lahat nakatutok sa bahay ng matanda. Nagulat kami. Andoon ang matanda. Isa-isang pinupulot ang bigas. At hindi lang basta pulot, parang may pilit sa bawat galaw niya. At mukhang hindi siya mapakali. Parang napipilitan pero hindi makaiwas. Yung kamay niya nanginginig habang dinadampot ang bawat butil na para bang hindi siya pwedeng tumigil hanggat may natitira pa. Nagsimulang mag-ingay ang baryo. Sigurado, aswang yan. Oo, Bulungan dito, bulungan Sino doon, umutot? hanggang sa lahat na halos ay may opinyon na. Sabi ng matatanda, habang seryosong nag-uusap sa labas ng mga bahay. Normal lang sa tao na huwag pansinin ang bigas sa daan. Pero ang aswang, di mapakali hanggat hindi nauubos ang lahat ng butil. Parang sumpa na hindi nila matatakasan. Simula noon, lalo na ang mga buntis. Hindi na lumalapit sa bahay ng matanda. Kahit dumaan lang sa kalsada niya, umiiwas na agad. Parang may hangganan na hindi dapat tawirin. Lahat ng kabataan, umiiwas tuwing madilim at naglalakad ng mag-isa. Kahit dati sanay kaming maglaro hanggang gabi, ngayon maaga na kaming umuuwi. Ang iba, nagsabit na ng bawang at asin sa pintuan, siguradong ayaw nila ng bisita mula sa kabilang mundo. Ang mga simpleng bagay na iyon, naging parang proteksyon na hindi pwedeng mawala. Hindi na kami nagtanong kung aswang nga ba talaga siya. Hindi na namin kailangan ng sagot dahil sapat na ang nakita namin para maniwala. Ang mahalaga, natuto kaming mag-ingat at irespeto ang mga pamahiin na kahit gaano ka-weird, minsan yun ang tanging depensa mo sa gabi. Minsan, hindi masama maniwala sa mga kwento ng matatanda, lalo na kung buhay mo at ng pamilya mo ang nakasalalay.